pag-uli ni Jesucristo kung gaano kahalaga, mga kapatid. Pakibasa? Sapagkat kung tayo nagsisampalataya, si Jesus ay namatay at mabuhay na nga mag-ulit, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus, idadalhin ng Diyos na kasama niya. Hanggang itin. Opo. Sige, tuloy. Sapagkat ito'y sinabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayo na nga bubuhay, na nga titira hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi tayo mangunguna sa anumang paraan sa nangatutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang muli sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na nga mag-uli. Kung magkagayon, tayo na nga bubuhay, na nga titira, ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Kaya mag-aliwan kayo sa isa't isa ng may salitang ito. Sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, sa Iglesia ng Diyos sa Thessalonica, ay mag-aliwan kayo anya sa isa't isa ng mga salitang ito. Ano po, mga kapatid, ang mga salitang tinutukoy ni Apostol Pablo na magbibigay aliw sa isa't isa sa atin, mga kapatid? Ang maliwanag na tinutukoy ni Apostol Pablo na magbibigay aliw sa isa't isa sa atin ay walang iba, mga kapatid, yung pagkabuhay na mag-uli. Sabi nga ni Pablo, mga kapatid, hindi namin ibig na kayo di anya makaalam, mga kapatid, tungkol sa mga natutulog. Sabihin, o namamatay. Bakit? Upang kayo anya huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Yung walang pag-asa, mga kapatid, tiyak na talagang malulumbay po sila, malulungkot po sila, mga kapatid, ng lubusan, dahil ang kala nila ay hanggang doon na lang, mga kapatid, magwakas ang lahat. Sayang naman ang pinagpapagalan pa, sayang ang kumbaga, mga kapatid, ay pag-iimpok nila sa mundong ito. Sayang. Sabi niya, sayang. Kasi, mga kapatid, sabi nga ni Damian Soto, mga kapatid, kapag ang tao ay namatay, period na at walang kasunod. Yun ang sabi niya. Pero maling-mali po siya, mga kapatid. Siguro, hindi ho siya nagbabasa ng Biblia itong si Damian Soto. Matagal na siya namatay eh. Maliit pa ako, mga kapatid, narinig ko yan sa Desira Etche. Nangangaral, mga kapatid. Talagang nagtatalumpati po siya, mga kapatid. At pinupukpok po niya, mga kapatid, ko yung mesa sa kanyang kanyang talumpati na ang tao pag namatay raw ay period na at walang kasunod. Pero mali po siya. Pansamantala lang period. May kasunod po eh. Ano po yung kasunod? Sabi ni Apostol Pablo, yung pagkabuhay na mag-uli nga. Kaya hindi ibig ng mga apostol na pinangunahan, mga kapatid ko ni Apostol Pablo dito, mga kapatid, na hindi makaalam yung mga kapatirang na tutulog. Na kagaya ng iba na walang pag-asa. Dapat alam ng lahat ng mananampalataya. Opo, kailangan, mga kapatid, ang lahat ng mananampalataya ay nakakaalam patungkol, mga kapatid, sa mga natutulog. Ibig sabihin ng natutulog ay namamatay. Kasi ang turing, mga kapatid, ng mga Kristiyano doon sa mga kasamahan nilang namatay, hindi talaga patay, kundi natutulog lamang. Sabihin, mga kapatid, pag natutulog lamang, may tendency na magising. Diba? At kapag magising yon, magbangon yon. Kasi, mga kapatid, nakatulog lamang. Kaya, pinahayag ni Apostol Pablo, mga kapatid, sapagkat kung tayo anya'y nagsisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na mag-uli, ay gayon din naman, ang natutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. So, mga kapatid, napakahalaga pala para sa lahat ng mga tao na sila ay magsasampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay mag-uli, mga kapatid. Namatay talaga. Pero nabuhay uli. Hindi katulad ng iba na namatay, tapos hindi nabuhay uli. Pero si Jesus Christ bukod tangi sa lahat ng nangamatay dahil nabuhay siya uli, mga kapatid. At ang kagandahan doon, ang sinumang sumampalatayang si Jesus ay namatay, nabuhay mag-uli, gayon din naman, ang natutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Bakit? Sapagkat ito yung sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayo nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon na hindi tayo mangauna sa anumang paraan sa natutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw,
May isang sigaw, hindi dalawa, tatlo o marami mga kapatid. Mayroong isang sigaw lang. May tinig ng arkanghel. Yan, sasabayan ng tinig ng arkanghel samantalang sumisigaw ang Panginoon. At may pakakak ng Diyos mga kapatid. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Yun pa lang nangatutulog kay Jesus o kay Kristo. Ang tinutukoy ng Biblia ay nangamatay kay Kristo o nangamatay kay Jesus. At ang wika mga kapatid, sila po ay mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayo anyang nabubuhay na nangatitira, ay agawin kasama nila sa mga lapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito, isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Amen? Amen. Praise God. Yun po yung ating inasam. Nasa sa Panginoon tayo magpakailanman, mga kapatid. Pag sinabing magpakailanman, ay kahit ilang lipas-lipas na kapanahunan, ay tuloy-tuloy po, mga kapatid, na kasama po natin ang Panginoon. Hindi na tayo maghiwalay pa kailanman, mga kapatid, sasama ng ating Panginoon. Dahil pinangako niya yun mga kapatid. Mangyari man ito sa kanyang ikalawang pagparito. Diba? Mangyari yun, mga kapatid. At ang kagandahan dito, yung mga natitira, mga kapatid, na mga buhay, ay aagawin kasama nila sa mga lapaap. Aagawin kasama ng mga nangamatay na nabuhay uli sa lapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito sa Panginoon tayo anya magpakailanman. Kaya yung ating mga mahal sa buhay na matagal ng panahon nangamatay, mga kapatid, relax ka lang. Makikita kayong muli, mga kapatid. Praise God. At yun ay maganap sa pagsasalubong sa ating Panginoon sa kanyang ikalawang pagbabalik. Kasi paririto si Jesus Christ, sinabi dito mga kapatid, sapagkat ito ay sasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, tayo na nga bubuhay na titira hanggang sa pagpalit ng Panginoon na hindi tayo manguna sa anumang paraan sa natutulog sapagkat ang Panginoon din ang bababangula sa langit. May isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. So tandaan po natin, mga kapatid, yung makalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli ay yung nangamatay lamang kay Kristo. Hindi kasama yung namatay na hiwalay kay Kristo. Bakit? Meron bang namatay, mga kapatid, kung hiwalay kay Kristo? Meron, napakarami, mga kapatid, kung nangamatay na hiwalay kay Kristo. Pero mga kapatid, meron pong marami pa rin, mga kapatid, kasi kapag more than one, ay marami ang tawag doon, di ba? Mga kapatid, marami po pa rin ang nangamatay, mga kapatid, kay Kristo. At sino-sino po ba ay yung mga nangamatay kay Kristo, mga kapatid, na ang wika ay makalakip dito sa unang pagkabuhay na mag-uli. Mga kapatid, siguro alamin po natin ang bagay na ito, mga kapatid, kung sino-sino ito. Dito po, mga kapatid, sa aklat ng Roma, sa kabanatang 14, ay may sinabi, mga kapatid, si Apostol Pablo pa rin, mga kapatid ko. At ang sabi ni Apostol Pablo, sa talatang 7 hanggang 9, ano po ang sabi? Sapagkat ang sinuman sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili, at sinuman ay hindi namamatay sa kanyang sarili. Ang tinutukoy ni Pablo, mga kapatid, na sino man sa atin na hindi nabubuhay sa kanyang sarili, ay yung pong tumanggap kay Kristo. Hindi tayo nabubuhay, mga kapatid, hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili. Ang buhay natin, mga kapatid, ay kay Kristo na. Mayroon nagmamayari, mga kapatid, sa atin. Kung nabubuhay man tayo, ay mayroon pong nagmamayari sa atin, kaya hindi tayo nabubuhay sa ating sarili. At paano kung mamatay tayo? Sapagkat kung nangabubuhay tayo sa Panginoon, tayo'y nangabubuhay. O kung nangamamatay tayo sa Panginoon, tayo'y nangamamatay. Ayan. At sa mabuhay tayo o sa mamatay man, tayo'y sa Panginoon. So, ang wika dito, mga kapatid, sapagkat sino man sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili. At sino man ay hindi namamatay sa kanyang sarili.
Yung Kristiyano yon mga kapatid. Yung iglesia ng Diyos yon. Yung iglesia ni Kristo. Yun po mga kapatid ko ang tinutukoy dito na sino man sa kanila ay hindi nabubuhay sa kanilang sarili at sino man sa kanila hindi namamatay sa kanilang sarili. Sapagkat kung nabubuhay sila sa Panginoon, sila ay nangabubuhay. O kung mga mamatay sila sa Panginoon, sila ay mga mamatay. Kaya't sa mabubuhay sila o mamatay man, sila ay sa Panginoon. Sapagkat dahil dito ay namatay si Kristo at nabuhay na maguli upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. Yun po mga kapatid ko ang malaking pakinabang, mga kapatid, ng mga tao na sumampalataya kay Jesus Christ, mga kapatid. Praise God, hallelujah. At tinanggap si Jesus Christ na kailang pansariling tagapagligtas dahil mga kapatid, hindi na sila nabubuhay sa kanyang sarili. Kumbaga, mayroon po mga kapatid kong bumubuhay sa kanila, mga kapatid, at si Jesus Christ po yon. Kaya mga kapatid, naghihintay na lang sila sa pagparito ng ating Panginoong Kristo. Kaya ang sabi ng Apostol Pablo, sapagkat kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nangabubuhay. Kung kaya mamatay tayo sa Panginoon, nangamatay. Kaya sa mabuhay tayo o mamatay man, tayo ay sa Panginoon. Wala na po mga kapatid ko tayong pangamba. Wala nang pangamba. Sa mabuhay tayo at mamatay man, tayo ay sa Panginoon. Wala na makakaagaw na sino man sa atin. Wala na. Praise God. Bakit? Sapagkat dahil dito ay namatay si Kristo at nabuhay na maguli upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. Noong araw mga kapatid, noong si Jesus Christ ay hindi pa po mga kapatid ko namatay at muling nabuhay, mga kapatid, ang Diyos ay Diyos lang siya ng mga buhay at hindi ng mga patay. Sabi yan ni Jesus Christ, mga kapatid. At binanggit ni Jesus Christ yon patungkol sa pagkabuhay na maguli. At titingnan po natin ang record. Kasi may record ang Biblia niyan, mga kapatid. Sa Mateo, ang kabanata ay 22, mga kapatid. Titingnan po natin yung record ng Biblia para mas mainam, mga kapatid ko, na letra por letra ay nakita po natin, mga kapatid ko, ang katotohanan. Dahil na doon nakasalala yung ating pag-asa, mga kapatid, kay Jesus Christ. Mga kapatid, si Jesus Christ mismo ang may sabi sa kabanatang 22, mga kapatid ko, ng Mateo, at ang talata po, mga kapatid ko, ay 30. Ilundag na lang natin siguro. Sige. 30 hanggang sa 32. Sapagkat sa pagkabuhay na mag-uli ay hindi na mga asawa ni mga pag-aasawahin pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit. Tatapwat tungkol sa pagkabuhay na mag-uli ng mga patay, hindi ba ganinyo nababasa ang sinasalita sa inyo ng Diyos na nagsasabi, ako ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob, ang Diyos na hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Ayon. Mga kapatid, si Jesus Christ ay nangusap dito patungkol sa pagkabuhay na mag-uli. Na pagdating sa pagkabuhay na mag-uli, ang kalagayan pala ng tao, mga kapatid, ay magiging katulad na ng anghel, na hindi na sila mag-aasawa at papag-asawahin pa. Magiging katulad na sila ng mga anghel. Yun po ang mangyayari at maganap, mga kapatid, sa pagkabuhay na mag-uli, mga kapatid, ng mga patay. At mga kapatid, ang sabi ng Panginoong Kristo, datapat tungkol sa pagkabuhay na mag-uli ng mga patay, hindi ba ganyan anya nabasa ang sinalita sa inyo ng Diyos na nagsasabi, ako ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob. Ang Diyos anya ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa panahon, mga kapatid, na ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, mga kapatid, kawawa yung mga patay. Wala sila ang Diyos eh. Di ba? Kasi ang Diyos ay sa buhay lang siya, mga kapatid, nagiging Diyos. Pero pagdating sa patay, kawawa yung mga patay. Wala silang Diyos. Kaya, mga kapatid, dahil ang Diyos ay matalino, hindi siya papayag na gano'n ang maging kalagayan ng tao. Di ba? Para, mga kapatid, magiging fair, ano?
magiging patas, mga kapatid, sa mga buhay at mga patay. Mga kapatid, may Diyos ang mga buhay, dapat ang mga patay may Diyos din. Dahil walang pag-asa ang mga patay kapag wala silang mga Diyos. Wala silang Diyos. Di ba? So, kailangan mayroon silang Diyos para magkaroon sila ng pag-asa. At sino ang kailang pag-asa? Ayon sa ating nabasa, mga kapatid, sa Roma 14, mga kapatid, sapagkat dahil dito sa verse 9, dito ay namatay si Kristo at nabuhay na mag-uli upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. Kaya ang tawag sa kanya, mga kapatid, ay Panginoon ng lahat. Ha? Yun ang tawag sa kanya, Panginoon siya ng lahat. Lahat ng mga buhay, Panginoon siya. Lahat ng mga patay, Panginoon siya. Kaya walang pangamba, di ba? Sa mabuhay tayo at mamatay, wala tayong problema kapag ikaw at ako ay Kristiyano, di ba? Dahil, mga kapatid, sa mamatay ka at mabuhay, ikaw ay kay Kristo. Praise God. Dahil ka na mamatay sa iyong sarili at hindi ka rin nabubuhay sa iyong sarili. Mga kapatid, kundi nabubuhay ka sa Panginoon. Alam niyo, mga kapatid, ang sikrito, mga kapatid, ng ating buhay ay nandoon kay Kristo kay Kristo. Nakatago yon. Meron tayong tinagong buhay Di ba? Kaya sabi ng iba, bakit? May tinago ka bang buhay? Kasi mga kapatid, pareho-pareho lang naman sila na hindi mananampalataya. Pero yung mananampalataya, mayroong tinagong buhay. Amen? Paano natin nalaman may tinagong buhay? Nakasulat kasi. Kaya yan nakagandahan, mga kapatid, na nagbabasa at nagsusuri dahil nalalaman niya mayroon palang tinagong buhay. At ang tinagong buhay ay hindi nakalagay doon sa kawayan. Hindi nakalagay, mga kapatid, doon sa kaban, doon sa baol, doon sa lata, doon sa drum. Hindi yun nakalibing, mga kapatid. Hindi yun nakabangko. Hindi nakadeposito sa bangko. Saan pala, mga kapatid, yung buhay na yun? Buksan yung Biblia nyo, mga kapatid. Kung mayroong nanonood yan, mga kapatid, samahan nyo kami. Buksan yung Biblia nyo para malaman ninyo ang katotohanan. Pakibasa po, mga kapatid, ang Colosas 3. Sa talatang 2 hanggang 4, mga kapatid. Ilagat ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Saan ilagak yung ating pag-iisip? Nanga itaas. Ilagak daw natin ang ating pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Bakit po, mga kapatid, ilagak natin ang ating pag-iisip doon sa nasa itaas at hindi sa ibabaw ng lupa? Sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Ayan, patay na raw tayo mga kapatid. Hindi physically, kundi spiritually, patay na po tayo dahil sa kasalanan. Patay na tayo sa kasalanan At dahil patay na tayo sa kasalanan, pansamantala, nabubuhay tayo kay Kristo. Mga kapatid, hindi tayo nabubuhay sa ating sarili, kundi si Kristo ang bumubuhay sa atin. Saan man tayo pumunta, mga kapatid, ang buhay ni Kristo ay sa atin sa mamagitan ng Holy Spirit. O, di ba? Saan man tayo pumunta, mga kapatid. Kaya, ang wika, mga kapatid, dahil patay na tayo, Ang pinapakumulan niya dito, Pastor, yung mga mananampalataya. mananampalataya. Kasi pinag-usapan dito mananampalataya. Mananampalataya, kaya nga ang wika niya, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Doon sa itaas. Yung ipag-iisip natin, hindi ilagak sa lupa, sa ibaba. Kung ibaba, mga kapatid, ng lupa, imperno yun doon. Dito sa ibabaw ng lupa, mga kapatid, sinasabi ng ibabaw ng lupa, sa ibabaw ng mundo, mga kapatid, ibabaw nga ng lupa yon ay dito pa rin, mga kapatid, ko yung tinatawag nating pansamantalang buhay, mga kapatid. Kaya huwag nating ilagak yung ating isip dito sa ibabaw ng lupa, mga kapatid, lalo na doon sa ilalim ng lupa. Saan? Natin ilagak. Ilagak natin sa taas. Ano ibig sabihin ng lagak? Ideposito mo. Di ba? Ilagay mo ang iyong isip doon sa itaas. Bakit?
Kasi ang kaligtasan mo, ang pag-asa mo ay nandoon sa itaas. Nandoon si Jesus Christ sa itaas eh. Umakyat na siya sa langit eh. Bumalik na siya eh. O, di ba? At dahil dyan, sabi niya, pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag, kasi wala tayong buhay eh. Mga kapatid, yung buhay natin, pansamantala, kay Jesus Christ dito sa baba ng lupa, para tayo ay makakapaglingkod, mga kapatid, makapangaral ng Ebanghelyo. Di ba? Makapag-share doon sa ating mga kababayan. Praise God. Dito yan sa ibabang ng lupa. Ngayon, pagka si Kristo na ating buhay niya ay mahayag rin kayo kasama niya sa kalwatian. Praise God. So, ang ating buhay ay nakatago pala, mga kapatid. Sabi niya, sapagkat kayo nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Praise God. Doon yung ating buhay, mga kapatid, nakatago. Kaya, mga kapatid, mamatay man tayo at mabuhay, walang problema. Walang problema. Kasi dala ni Kristo yung ating buhay. Yun ang tinatawag na crown of life, mga kapatid. Crown of life. Kaya ang sabi, mga kapatid, sa James chapter 1 verse 12, praise God, anong sabi, mga kapatid? Santiago 1:12, anong sabi doon? Mapalad ang tao nagtitiis ng tukso. Mapalad yung tao na nagtiis ng tukso. Bakit mapalad yung tao na nagtiis ng tukso? Sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay. Na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Yun. Doon sa umiibig kay Kristo, mga kapatid, may pangako si Jesus Christ na putong ng buhay. Bakit, mga kapatid, kinakailangan natin yung pag-ibig kay Kristo para magtabo ng putong ng buhay? Kasi, mga kapatid, kung hindi mo mahal si Kristo, kung kulang-kulang ang pag-ibig mo sa Kanya, hindi ka talaga, mga kapatid, makapagpatuloy. Di ba? Hindi ka talaga makapagtitiis sa mga tukso. Dahil maraming tukso eh. Daming tukso. Mga kapatid, paglabas mo na pa lang ng bahay mo, may tukso agad. Di ba? Pagbaba mo ng bahay mo, nandun na yung tukso. Lakad ka sa kalsada, sa lansangan, daming tukso. Sa bayan lang, mga kapatid, yung tukso. Di ba? Napakaraming tukso. Pero ang wika, ang makapagtitiis, mga kapatid, ng tukso, praise God, ay tatanggap siya ng putong ng buhay doon sa umiibig sa Kanya. Sino yung iniibig natin? Si Jesus Christ yon, mga kapatid. Praise God. Kaya kailangan ay ilagak natin yung isip natin doon sa itaas, mga kapatid, dahil si Jesus Christ ay naroon. At yung mga kapatid, kung itaas na tinutukoy niya, ay yung lugar yon, mga kapatid ko, na paghandaan niyang kwarto, mansyon yung ihanda niya doon. Pakibasa niyo, mga kapatid, yung sinabi ni Jesus Christ sa 14, mga kapatid ko, ng Juan. Sa talatang 1 hanggang My Father's house are many mansions. tapos, And Kristo, pakibasa na lang. Huwag magulumihanan ng inyong puso. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsumpalatay kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Yan. Ang yung Diyos doon, mga kapatid, at sabi ng akin, kasi dalawa ang kalagayan ni Jesus Christ yan, Diyos at saka tao. Diyos at tao yon. Kaya sumampalataya ka sa Diyos, sumampalataya ka rin sa pagiging tao niya. Magsumpalataya ka sa pagiging ama niya, sumampalataya ka rin sa kanyang pagiging anak, mga kapatid. Kasi dalawa si Jesus Christ yan. Father and Son yun siya, mga kapatid. God and man. Praise God. Kaya, sabi niya, huwag maguluman ang inyong puso, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya naman kayo sa akin. Sapagkat sa bahay ng aking ama, ang mayroon kasing bahay, yung ama hindi yung anak Wala naman siyang bahay, mga kapatid, yung anak. Mga kapatid, ang ama yung mayroong bahay, mga kapatid. At sa English, mansion yun Di ba? house, kaya in my Father's house. Sa English. In my Father's house are many mansions.
sa bahay ng aking ama ay maraming mansyon. Hindi mga kapatid, bahay lang eh. Mansyon talaga. At hindi basta-basta yung mansyon. Iba yung mansyon kasi sa bahay lang. Amen? Ano ang sabi niya susunod? Sa English, Oh, sa Tagalog. sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, Oh. sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Oh. Tapos, At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako. yun, babalik daw siya, paririto siya, muli isang paririto. Kasi dati na siyang dito mga kapatid, bilang anak, no? Pero paririto siya uli, mga kapatid. Anong purpose? Anong layunin? At kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, Para tanggapin sa kanya sarili. upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Yan, tatanggapin ni Kristo, mga kapatid, sa kanyang sarili, yung kanya, mga kapatid kong yung mga tao na sumampalataya sa kanya, mga kapatid, dahil nakapaghanda na siya ng dakong kalalagyan nila, mayroon na silang lilipatan, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Yun ang bagong langit at ang bagong lupa, mga kapatid, na tinatahanan ng katuwiran. Doon sila mananahan, di ba? Hindi po yung, mga kapatid, kong mansyon na tutukoy ni Jesus Christ ay dito sa ibabaw ng lupa. Hindi yun. Kung yung mansyon na tutukoy niya ay sa langit po yun. Amen? Amen. Praise God. At ang wika niya, kung may paghanda ko na kayo, ay muli akong babalik at tatanggapin ko isang sarili para kung saan ako doon, ay doon. Yun ang sinasabi, mga kapatid, ni Apostol Pablo doon sa Colosas, sa Thessalonica kanina, mga kapatid, na at sa Panginoon tayong magpakailanman. Sa Panginoon tayo magpakailanman. Kaya mangag-aliwan kayo anya sa salitang ito. Sabihin, hindi na tayo magkakaiwalay pa sa Panginoon. Hindi na. Nakatulad ngayon, mga kapatid, kung parabagang wala ang Panginoon. Ang Holy Spirit lang niya yung nag-aliw sa atin, mga kapatid. Pero yung personal niya, wala pa. Pero babalik yung kanyang personal, mga kapatid. Praise God, personal siya, paririto, mga kapatid, mukhaan. Paririto siya, face to face, makikita natin siya, mga kapatid, sa kanyang pagbabalik. Di ba? Amen. Praise God. At kukunin niya tayo para kung saan sa doroon, ay doon man tayo doon. Amen po? Amen. So, mga kapatid, wala bang palakpak dyan? So, yun talaga, mga kapatid, ko yung sikreto, mga kapatid. Kaya napakalaga na malaman po natin yon. Ngayon, ang tanong ay, gaano, mga kapatid ko, katagal? Gaano katagal, mga kapatid? Yung resurrection na yon, o pagkabuhay na maguli, at saka yung pagbabago ng ating katawan. Sa aklat po ng unang Korinto, sa kabanatang 15, ay binanggit, mga kapatid, ni Apostol Pablo ang sikreto. At ano po ba ang sikreto? Ito ang sa mga kapatid. Pakibasa ninyo ang sikreto. Sa 50, mga kapatid, hanggang sa 58. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos. So tandaan po natin, sabi ni Apostol Pablo, yung laman at ang dugo ay hindi raw magmamana ng kaharian ng Diyos. Mga kapatid. Tuloy. Ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Kasi yung dugo ng tao may kasiraan yon, mga kapatid. At ang laman ay mayroon din kasiraan. Nabubulok man yung dugo, mga kapatid. Kaya nagdideposito yung tao sa blood bank, pero mga kapatid, mayroong pressure yun na lagakan. Dahil kapag may expulsion siya, ay wala nang kwenta yon. Mga kapatid, magbaho na yun siya. Mamatay na yun. Di ba? Kaya mga kapatid, ang laman at ang dugo hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ni may kasiraan. Loy? Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Yung salitang hiwaga, sikreto. At sinasaysay ni Pablo yung isang sikreto para malaman po natin yung sikreto kasi tayo ay mga Kristiyano, mga kapatid. Tuloy. Hindi tayong lahat ay mga tutulog. Hindi raw tayong lahat ay mamamatay. Ngunit tayong lahat ay babaguhin. Yon. Hindi tayong lahat ay matutulog o kaya mamamatay. Hindi tayong lahat. Yun ang sigurado. Tayong lahat ay babaguhin. Mamatay man yan at buhay,
siguradong babaguhin, mga kapatid. Hindi sila papatayin yung mga buhay. Kailan mangyari yon? Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak. Sa isang sandali, sa isang kisap mata. Gaano katagal yung isang kisap? Ha? Second lang siguro, ano? Half second lang. Ganyan kabilis, mga kapatid, sa yung isang sandali na yon, isang kisap mata. Kailan? Sa huling pagtunog ng pakakak. Sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga namatay, ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. O, di ba? Mga kapatid, yung mga buhay, hindi na sila papatayin, babaguhin na laang mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Para magsabay-sabay pagsalubong sa Panginoon sa papawid, mga kapatid, after ng isang kisap mata. Hindi po, mga kapatid, matagal ang bilis-bilis, mga kapatid. Kung halimbawa bumalik si Jesus Christ ngayon, isang kisap mata, bago na tayo, mga kapatid. Ang suot natin, bago na. Ang mukha natin, bago na. Malulahati na yung ating mga katawan. Wala na tayong kamatayan. Wala nang kulubot, Wala na. wrinkles, wala nang aray. Wala nang matanda at bata, mga kapatid. Sabay-sabay na tayo sa bago, mga kapatid. Bago na tayong nilalang. Di ba? Kasi dati naman tayong bagong nilalang eh. Lahat ng kay Kristo ay bagong nilalang. Mga dating mga gaya ay nagsilipas na. Narito lahat ay naging bago. Kaya dahil bago na tayo kay Kristo, yan ang dahilan kung bakit iningat-ingatan po natin ang ating pagiging bago. Marami kasi mga kapatid ba Kristiyano na hindi nila alam ang kanilang pagiging Kristiyano, ang kanilang kalagayan bilang Kristiyano, kaya nila pinahalagahan eh. Pero kung maunawaan mo lang, maintindihan mo lang ang kahalagahan ng pagiging Kristiyano mo, ingatan mo talaga ng gusto yun. Amen. Hindi mo ka talaga magpatumpik-tumpik, hindi ka talaga mga kapatid kung magpatukso-tukso dyan. Kung may tukso man, mga kapatid, tiisin mo lang yung tukso. Dahil mga kapatid, mapalad ang nagtitiis ng tukso sapagkat siya'y tatanggap ng putong ng buhay doon sa Diyos na umiibig sa Kanya. Sino yun? Yung Diyos na yung umiibig sa atin? Si Jesus Christ yun, sister, brother. Oo, siya yun. Wala nang iba, mga kapatid, na paririto. Ang ating Panginoong Hesus Kristo, mga kapatid. Wala bang palakpak dyan? Of course, meron. Di ba? Praise God. Hallelujah. Ano sa plagay nyo? Nakuha ng 30 minutes? Parang lumampas na tayo. 32. 42 minutes na tayo, mga kapatid. So, I'm sorry, mga kapatid, kasi may estudyante, mga kapatid. Sige lang. Okay lang. Take your time. Okay lang. Okay. Sige, bukas na lang mag-agap ka. Kasi hindi ka pwedeng sumabay sa akin. Kasi ako, alas 9 pa yung pasok ko. Inyo, mayroon na kayong ano doon, mga may devotion pa kayo. Kasi ang oras, 8:40 na din eh. Wala na yun. So, okay, so salamat sa Panginoon. So, tuloy yung mga kapatid yung binasa kanina. Sa isang sapata. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan. Ano raw? Sapagkat kinakailangan. Sabihin ng kailangan, importante talaga, mga kapatid. Importante talaga na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan. bibihisan ng walang kasiraan. Sabihin ay papalitan ng walang kasiraan. Mga kapatid, itong katawan na may kasiraan, bibihisan ng walang kasiraan. Praise God. May kaya niyan, pastor, na magpalit ng At, ano kasunod? At itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Yung katawan nating may kamatayan, may kabulukan, mga kapatid, sister, ay bibihisan na yon, mga kapatid, ang walang kasiraan at wala ng kamatayan. Diba? Hindi na tayo kailanman mamamatay pa. Wala na. Wala na, mga kapatid, kung pagkataong mamatay ka pa, uli. Wala na. Minsan ka lang mamamatay, mga kapatid, pero forever kang mabubuhay kasama ng Diyos, mga kapatid. At yun ay hindi mahirap dahil sa isang sandali, isang kisap mata lang mangyayari. Biruin mo yon. Sabi ng iba, mantak-mantakin mo yon. O, di ba?
Importante at malaga yung malaman natin, mga kapatid, na papalitan ng ating katawan na wala ng kasiraan, mga kapatid, at wala ng kamatayan. Bakit? Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Dapat pag itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan at itong may kamatayan mabihisan ng walang kamatayan, kung magkagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Saan naroon o kamatayan ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon o kamatayan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Datapwat salamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng pagtatagumpay sa mamagitan ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Amen. Yun ang dahilan, mga kapatid, kung bakit tayo ay nagpupunyagi. Di ba? Yung iba, hindi na naintindihan to eh. Kaya, mga kapatid, parang wala lang sa kanila, mga kapatid, kung ilang kalang buhay. Ang akala nila, mga kapatid, basta lang silang nabuhay dito sa mundo na walang saysay. Mayroon kaya? Di ba? May saysay. Hindi tayo sinilang lang dito, mga kapatid, na parang putok sa buho. Walang saysay? Meron po. Praise God. Kaya dapat nating pasalamatan yun. Saan man tayo naroon, mga kapatid, tayo magsitatag. Ang sabi ng Apostol Pablo, huwag magsikilos. Sabihin mo, huwag magsitatag, hindi tayo makilos, hindi tayo mauuga, mga kapatid. Pagdating sa panampalataya at paglilingkod sa Diyos, ano man ang mangyari, huwag tayong magpauga talaga. Huwag pa tayong magpatukso-tukso. Huwag pa tayong magpapigil-pigil. Bakit? Dahil, markado na tayo. Markado ka na, sister. Kayo, brother. Markado na kayo. Kasama ko doon. Markado na tayo eh. Oh. Sino may sabi nun? Si Pablo. Galasa 6:17, pakibasa. Memorize mo, sister, di ba? Ano sabi doon? Kailangan memorize natin yun. Oo. From henceforth, let no man trouble me. Why? For I bear in my body the marks of the Lord Jesus. Mula ngayon, sino man ay huwag bumagabag. Sabihin ay huwag humadlang. Huwag magarang-harang. Di ba? Kanino? Sa iyo, sa atin, di ba? Sino man? Bakit? Kahit sino man. Yes. Lalaki man o babae man yun, matanda o bata man yun, gwapaw, gwapo. Tatay mo man, mananay mo man. Demonyo man yan siya, demonya man yan siya, mga kapatid, di ba? Demonyo. Huwag kang magpapigil sa kanila. Bakit? Sapagkat dala mong nakalibag. Kasi siyang salita nakalibag ay hayagan. Nakalantad, mga kapatid ko, dala mong hayag. Nakalantad, mga kapatid, sa iyong katawan. Yung tanda ni Jesus. Markado tayo ni Jesus Christ. Wala tayong tato, mga kapatid ko, katulad ng tinta na ginagawa ng iba. Pero mayroon tayong tato, spiritual, mga kapatid. Tatak yun, mga kapatid ko. Holy Spirit ang nagtatak noon, kaya hindi makikita. Kasi sinulat hindi ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay. Amen. Diba? Yes. Oh, bawal yun, bawal. Jesus marunong siya. Bawal, bawal. Bawal. Diba? Saan nakalimbag sa ating katawan yung tanda ni Jesus? Sa ating katawan. Saan bahagi ng katawan natin? Una ay sa noo. Sa noo. 22:4 ng Apokalipsis. Ano sabi doon? At pakikita nila ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan ay isa sa kanilang mga noo. Makikita daw natin ang mukha. Kanyang mukha. Hindi kanilang mukha, ah. Isang mukha lang po ng Diyos ang makikita natin. At yung mukha ng Diyos na yan, yun ang image niya.
Si Jesus Christ yon. Because Jesus Christ is the image of the invisible God. Amen. Oh. Without Jesus Christ, we cannot see God because God is invisible. Yes. Being invisible, He has no flesh and bones. He is incorporeal. He has no flesh and bones. Therefore, we cannot see God without Jesus Christ. Jesus is the image of the invisible God. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, isa lang ang mukha na makikita natin. And they shall see His face. Sila ay makakita ng kanyang mukha. Sino-sino ang makakita ng mukha ng Panginoon? Sila. Sino? Sina. Mamaya, mga kapatid, kung sino sila. And His name, hindi their names. Hindi sinabi, their names shall be upon their foreheads. Hindi tatlo yung pangalan, mga kapatid, na nakasulat, hindi tatlo yung pangalan na nakakintal sa iyong mga sa iyong noo, mga kapatid. And they shall see His face, and His name shall be upon their foreheads. Sino yun silang tutukoy na their foreheads? May mga heads sila, mga kapatid. May mga noo sila. In their foreheads. Pag sinabing in their foreheads, ay nasa loob ng iyong noo. Sa utak yon, mga kapatid, sa utak yon, nakakintal doon yon. Kaya hindi nakikita yon ng literal. Wala tayong tatak na yung tinatawag na tato dyan sa ating mga noo. Mga kapatid. At alam niyo kung saan, mga kapatid ko, yung isa. 2 Corinthians chapter 3. Praise God. Tingnan po natin, mga kapatid, yung record ng Biblia. Sa verse 2 at saka sa verse 3. Kayo ay aming sulat na nasusulat sa aming mga puso. Sabi ni Pablo, kayo ay aming sulat na sulat sa aming mga puso. Nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. Yan, nakikilala ro at nababasa ng lahat ng mga tao. Yamang nahayag na kayo'y sulat ni Kristo Mm. na pinangasiwaan namin, hindi sinulat ng tinta, Hindi sinulat ng tinta. kundi ng Espiritu ng Diyos na Na buhay. buhay. Hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Yan. Hindi sa tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Bakit? At ang Verse gayon- 6. 6. Nasa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan. Hindi Hindi na. ng titik, kundi ng Espiritu. Sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay. Yan. Kaya, mga kapatid, yung iglesia sa titik, pumapatay yun. Kriminal yung mga iglesia sa titik, pumapatay. Yan sabi ng Biblia. Diba? Kaya hindi tayo iglesia sa titik, kundi iglesia tayo sa Espiritu. Amen. Praise God. Hallelujah. Wala bang palakpak dyan? Praise God. At kapag mayroon kang tatak, mga kapatid, wala kang dapat ipangamba. Kasi, mga kapatid, yun po ang pagkikilanlan, mga kapatid, ng Diyos sa iyo eh. Praise God. At mahalaga na mayroon kang tatak, mga kapatid, sa Kanya para, mga kapatid, ay hindi ka mapapahamak. At mga kapatid, ang wika, mga kapatid ni Pablo, kay Timoteo ay yun daw ang nagpapatibay sa atin. Praise God. Tingnan natin. Pakibasa ang 2 Timothy chapter 2 verse 19. Gayon may ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Yung matibay na pundasyon ng Diyos, tayo yon, di ba? Na nakatayo, mga kapatid, sa, hindi sa buhanginan, kundi sa batong buhay. Praise God. Ang matibay anyang pinagsaligan ng Diyos ay nanatiling may tatak nito. Nanatiling may tatak, mga kapatid. Tapos, ano ang dahilan at bakit kailangan natin manatiling may tatak? Nakikilala ng Panginoon ang mga kanya. Kasi ang Panginoon, kilala ng Panginoon ang Kanya kasi may tatak. May tatak niya sa Kanyang pangalan. May tatak ng Kanyang pangalan eh. Di ba? At
At lumayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Yon, tayong sumasambitla sa pangalan ng Panginoon, mga kapatid, lumalayo tayo sa kalikuan. Kasi, mga kapatid, tayo ay markado, mga kapatid, sa pangalan ni Jesus Christ. Spirited na po tayo, mga kapatid, para sa Diyos. Kaya, sino-sino ang makakita ng mukha ng Panginoon? Hebrews 12:14, pakibasa. Sino-sino silang makakita sa mukha ng Panginoon. Kasi mahalaga doon, makita ang mukha ng Panginoon. Paano ka makikita sa mukha ng Panginoon at ang kanyang pangalan ay sa iyong noo? Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao. Oh, At ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. so dalawa, mga kapatid ko, ang magkasama. Hindi pwedeng magkahiwalay yung dalawa na yon Yung kapayapaan at ang kabanalan. Hindi pwedeng maghiwalay yon. Sundin daw natin ang kapayapaan. Saan? Sa lahat ng mga tao. Hindi sa isang tao lang, hindi sa isang grupo ng tao, sa lahat ng mga tao, sundin mo yung kapayapaan. At At ang pagpapakabanal. ang papakabanal. Mga kapatid, once na mamuhay ka ng mapayapa, mga kapatid, kinakailangan mabuhay ka rin ng banal. Hindi pwedeng, mga kapatid, mamuhay ka lang ng kapayapaan tapos hindi ka mumuhay ng kabanalan. Diba? Magkasama yun Bakit? Kailangan sundin natin ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at pagpakabanal? Sapagkat kung wala tayong ganon, sino man sa atin ay hindi makakita sa Panginoon. Di ba? O gusto mo man kaya makita ang Panginoon, mga kapatid. Paano mo siya makikita kung wala kang kapayapaan at wala kang kabanalan? Di mo siya makikita. O di ba? At kailan mangyayari yon, mga kapatid? Mangyayari yon sa kanyang ikalawang pagbabalik, mga kapatid. Praise God. Dahil ang sanglibutang ito ay wala tayong magagawa mga kapatid. Nakatakda na, mga kapatid ko, na masusunog yung mundong ito. Second Peter, chapter 3, mga kapatid. Muna natin yung record ng Biblia. Chapter 3, mga kapatid, ng ikalawang Pedro. Mga kapatid, at tingnan po natin ang record, mga kapatid, sa verse 9 hanggang 14. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako. Nangako ang Panginoon ay hindi daw siya magpapaliban sa kanyang pangako. Nagaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng Nagaya iba. ng pagpalibang pinalagay ng iba. Kundi mapagpahinuhod sa inyo Oo. na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak. Magpapainuod ang Diyos sa atin, mga kapatid. Hindi pinupuspon ng Diyos ang kanyang pagparito, nagaya na ang ginagawa ng iba. Kundi, mga kapatid, hindi niya kasi ibig na sino man ay mapahamak. Di ba? Kundi ang lahat ay Magsipagsisi. yan, makaabot sa pagsisisi. Kasi, mga kapatid, dineklarang ba ng kasulatan na tayong lahat ay makasalanan. Kaya, kawawa naman, mga kapatid, yung ating mga mahal sa buhay na hindi sila prepare, mga kapatid, na hindi sila nakapagsisisi ng kailang makasalanan, mga kapatid, tapos bumalik na ang Panginoon, maiwan nyo sila. So, yun ang dahilan kung bakit para bagang nagluluwat ang pagparito ng Panginoon, mga kapatid. Pero, mayroong sinabi ang Biblia. Datapot darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. Yun lang, mga kapatid ko, ang problema. Paririto ang Panginoon na gaya ng magnanakaw, mga kapatid. Tapos, Na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init. ayun. Mga kapatid, ang langit, mga kapatid, ay ano mo yan? Mapaparam. Mapaparam, mga kapatid. Ibig sabihin ng mapaparam ay mawawala. Dahil sa matinding, may kasabay ng malaking ugong. Grabe, mga kapatid. Katakot pala yan, mga kapatid. Pagkatapos, ano mangyayari kapag mayroong kasabay na ugong na tapos mapaparam yung kalangitan? At ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init. Yung bagay sa langit, mapupugnaw sa matinding init. Langit at ang gawang nasa langit ay mapupugnaw sa matinding init. Anong gawang nasa langit?
Yung eroplano, gawa para sa langit yun eh. Di ba? Yung buwan, yung bituin, yung araw, gawa sa langit yun. Yung mga planeta, mga kapatid. Yung Mars, yung Jupiter, di ba? Yung Venus, ano pa? Mga kapatid, di ba? May 9 planets ba yun? Mga kapatid. Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Oo. Uranus, Neptune. So, yung lahat mga kapatid na yon ay Pupugnaw. pupugnaw sa matinding init. Hindi basta-bastang init yun, matinding init eh. Pero mo yan, kung basta-bastang init lang yun, hindi yun mapupugnaw eh. Pero dahil sa matinding init, pugnaw talaga. O paano yun? Ay lupa. Anong mangyari sa lupa? At ang lupa, ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunod. Yun, yung lupa at ang gawang nasa lupa. Ano yung lupa? Mga kapatid, at ang gawang nasa lupa. Yung lupa, yung tinutungtungan natin. Di ba? Yung pinatayuan natin ng bahay, yung ginagarahian natin ng ating sasakyan, yung dinadaongan mga kapatid ko ng barko sa pier, mga kapatid, at mga dinalapagan ng mga eroplano mga kapatid sa airport. Yun po yung lupa mga kapatid. Ano naman ang gawang nasa lupa? Yung eroplano yan, gawang nasa lupa yun eh. Yung mga helicopter na yan, gawang sa lupa yun. Yung mga barko na yan, gawang nasa lupa. Yung mga lansya na yan, gawa na sa lupa yun. Ano pa? Yung submarino, gawa na sa lupa yun. Mga kapatid, ay, ano mangyayari sa lupa at gawang na sa lupa? Pawang masusunog. Pawang masunog. Pag sinabing pawang masunog, sigurado talaga yon, mga kapatid. Oh, ngayon dahil sa naideklara na masusunog talaga ang lahat ng mga bagay, langit at ang lupa, mga kapatid, saan tayo mag-evacuate? Meron bang lugar na pwede nating evacuate? Mga kapatid? Wala. Ay, yung sinasabi ng Mars, wala yon. Yung sabi ng buwan, wala yon. Di ba? Tuloy. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano nga nyo ang ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain? Ayan, binanggit na mga kapatid ni Apostol Pablo, yamang ang lahat mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano raw anyo ng pamumuhay ang nararapat sa atin? Anong anyo ng pamumuhay ang pupwede sa atin? Ang nararapat sa atin, ibig sabihin yung pupwede sa atin. Sagot ni Apostol Pedro, sa banal anya ng pamumuhay at pagkamawain. Tapos, kung mayroon ka ng banal na pamumuhay at pagkamawain, ano sunod? Na ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng araw. Yo, naghihintay ka na lamang mga kapatid at nagnanasa ng pagdating ng kaarawan ng Diyos. Ano mangyayari sa kaarawan ng Diyos na hinihintay? Dahil dito yung sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Yun ang sinabi mga kapatid. Kaya sa kaarawan ng Diyos, wag tayo magnanasa doon sa kaarawan ng Diyos. Sabihin natin, ay, sana ako magbabago, sana ako maglingkod ng matuwid at matapat sa Panginoon kung malapit ng kanyang kaarawan. Wag mong nasain yung kaarawan na yun mga kapatid. Na saka ka maglilingkod. Sa hindi pa dumarating yung kaarawan ng Diyos, mga kapatid, ay maglingkod ka na ng matuwid. Dahil, mga kapatid, kapag hindi ka maglingkod ng matuwid, nako, kawawa ka ba? Di ba? O, tuloy? Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa. Yun, may pangako ang Diyos mga kapatid na bagong langit at bagong lupa na para kanino yun? tinatahanan ng katuwiran Yun, para kanino yung bagong langit at bagong lupa na yon? sa mga righteous. Para sa tahanan ng matuwid. Di ba? Tahanan ng matuwid yun, mga kapatid. Kaya, dahil naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran, ano gawin natin? Tuloy? Kaya nga mga minamahal, yamang kayo nagsipaghintay ng Ang mga address bagay ni na Apostol ito. Pedro, mga kapatid, minamahal eh. Minamahal na niya tayo, mga kapatid. Kaya nga minamahal, ano sabi niya? Ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan Kapayapaan, na walang dungis walang dungis, at walang kapintasan, Walang kapintasan. sa paningin niya. sa paningin. Di ba? Kaya, dahil may tatak na tayo, mga kapatid, sa ating noo at sa ating puso, mga kapatid, markado na tayo. Ay sabi na po sa Pablo, from henceforth the two man trouble me, for I bear in my body the marks of the Lord Jesus. Mga kapatid, markado ka na
kumbaga ay binukod ka na mga kapatid, praise God, hallelujah, na pag-aari ng ating Panginoon Kristo. Kaya mga kapatid, pagsikapan natin mga kapatid kong, ano sabi doon? Pakibalik, wala itong basahin yung sinabi mo kayo na? Kaya nga mga minamahal, yamang kayo'y nagsipaghintay ng mga bagay na ito, Oo. ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan Masumpungan kayo sa kapayapaan, na walang dungis walang dungis, at walang kapintasan. walang sa Panginoon. kapiltasan. Palakpak naman yan mga kapatid. Yun ang dahilan kung bakit kinakailangan nating maglingkod ng matapat sa ating Panginoon Diyos. Praise God. Huwag mo nang hintayin mga kapatid ko yung kaarawan ng Panginoon. Mga kapatid, na doon ka na maglingkod ng matapat kapag dumating na yung kanyang kaarawan. Wala na ka ng panahon mga kapatid kapag nasain mo yon mga kapatid ko, kasi binanggit sa Amos yun eh, no? Praise God. Sa tingnan ko yung record ng Biblia sa Amos. Praise God. Hallelujah. Sa Amos, kalimutan ko yung talata mga kapatid, pero binanggit doon mga kapatid ko na sa chapter 5 verse 18 mga kapatid, chapter 5 verse 18 ng Amos. Sa aba ninyo na nangagnanasa ng kaarawan ng Panginoon, bakit ninyo ninanasa ang kaarawan ng Panginoon? Kadiliman nga at hindi kaliwanagan. Tuloy. Gaya ng kung ang tao ay tumatakas sa leon at isang oso ang sumasalubong sa kanya, o pumapasok sa bahay at ikinakapit ang kanyang kamay sa pinid, at isang ahas ang tumutuka sa kanya. Verse 20. Hindi baga magiging kadiliman ang kaarawan ng Panginoon at hindi kaliwanagan, na totoong madilim at walang ningning? Yan. Yun po ang sabi mga kapatid. Kaya sa aba daw, ibig sabihin, kawawa daw yung nagnanasa ng kaarawan ng Panginoon. Bakit? Ninyo anya ninanasa ang kaarawan ng Panginoon? Kadiliman nga at hindi kaliwanagan. Bakit mga kapatid, kadiliman at hindi kaliwanagan yung araw ng Panginoon? Kasi mga kapatid, ang sabi ni Joel na propeta, mga kapatid, sa 2:28, anong sabi doon sa 2:28, mga kapatid, ng Book of Joel? Praise God. At mangyayari pagkatapos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. Oh, At inyong mga anak na lalaki at babae ay mga huhula. Ang inyong mga matanda ay magsapapanaginip ng mga panaginip. Ang inyong mga binata ay makakakakita ng mga pangitain. oh, tapos, At sa mga lingkod na lalaki at babae naman ay ibubuhos ko sa mga araw na yaon ang aking espiritu. at At ako'y magpapakita ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa, dugo at apoy at mga haliping puso. Ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo bago dumating ang dakila at kakilak-kilabot na kaarawan ng Panginoon. so ano yung kaarawan ng Panginoon mga kapatid? Kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Bakit kakilakilabot yung kaarawan ng Panginoon? Kasi ang mga kapatid, ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo. Ayun po mga kapatid ko ang mangyayari. Magpapakita sa kababalagan sa langit sa itaas. Anong kababalagan sa langit sa itaas mga kapatid? At mga tanda sa lupa, sa ibaba daw ay dugo at apoy at singaw na usok sa lupa mga kapatid. Apoy at singaw na usok mga kapatid dito sa ibaba. Yun ang palatandaan. Dugo, apoy at singaw na usok. Ano, bakit magkaroon ng dugo? Gira yun eh. Tumutukoy sa gira yun mga kapatid. Magkaroon talaga ng madugong digmaan dito sa ibabaw ng lupa. At siyempre mga kapatid, magkaroon ng apoy dahil mga kapatid, magkabakbakan man yan, di ba? Lahat ng armamento gagamitin. Kaya yung So, pagpapasal na at ang singaw na usok, sisingaw na yung usok. walang bato na nakapatong sa isa pang
O na hindi may babagsak, sabi ni Jesus Christ. Ang araw ay magiging kadiliman, ang buwan ay dugo, bago dumating ang araw ng Panginoon, yung araw na dakila at tangi. Pero sa verse 21, at mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Sino po ang pinangakuan, mga kapatid ko, na maliligtas? Yung tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Sino kaya ang makakatawag sa pangalan ng Panginoon kapag mangyari ang bagay na to? Mga kapatid, yung mga Kilala ang Panginoon. puspos ng Holy Spirit. Kapatid, yun sila ang makatawag sa pangalan ng Panginoon. Kasi hindi ka makatawag sa pangalan ng Panginoon kapag dumating yung dakila at tangin na ito, mga kapatid. Kasi ang banggit dito, araw ng Panginoon, dakila at tangi. Pero doon sa aklat ni Joel ay kakilakilabot. Yung kakilakilabot, ang sabi ng Apostol Pedro ay dakila at tangi yon, Pang-level na yun. mga kapatid. Kaya ano ang purpose, mga kapatid, ng Holy Spirit? Bakit ipinangako ng Diyos na ibubuhos yung kanyang espiritu sa lahat ng laman? Para maging handa, mga kapatid, sa darating na kaarawan ng Diyos, mga kapatid. Sa kaarawan ng Diyos ay mga laglag ang mga bituin mula sa langit, mga kapatid. Mga ngatal ang lahat ng kapalan sa langit, mga kapatid. Yun po ang mangyayari. Praise God. At parito ang Panginoon na kasama ang kanyang mga anghel at iipunin ang lahat ng mga tao sa apat na sulok ng sanlibutan, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. At tingnan po natin, mga kapatid, kung bakit kailangan ang Holy Spirit. Praise God. Na binanggit doon, mga kapatid, na mangyayari sa araw na yon, ibuhos ng Diyos ang kanyang espiritu sa lahat ng laman. At ang mga matanda, magsipalagitin pagbili natin, makapakita ng pagitain na sa kalingkod ng lalaki at babae, ibuhos ng Diyos ang kanyang espiritu. At sila ay magsipagmula. Yun ang wika ng kapatid. Praise God. So, preparasyon pala yun. Preparasyon. Di ba? Praise God. Bakit? Tingnan po natin ang pahayag ni Apostol Pablo kung bakit kailangan po yung ang tao ay meron po siyang Holy Spirit, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Dahil kapag wala kang Holy Spirit, ay mga kapatid, hindi ka makatawag sa pangalan ng Panginoon. Praise God. Tingnan po natin ang record ng Biblia. Ulitan kong talata, mga kapatid. Pero may binanggit ang Biblia patungkol, mga kapatid, sa Holy Spirit, mga kapatid, kung bakit kailangan yon. Ito sa chapter 12. First Corinthians chapter 12. At pakibasa doon sa verse 3. Kaya't ipinatatalastas ko sa inyo na walang sino mang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nagsasabi, si Jesus ay itinakwil. At At walang sino man ay makapagsasabi, si Jesus ay Panginoon, kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. ayun. Sa araw na yon, mga kapatid, paano makatawag ang tao sa pangalan ng Panginoon? Panginoong Jesus, sabi ganon. Panginoong Jesus, iligtas mo kami. Paano siya makabanggit sa pangalan ng Jesus? Na si Jesus ay Panginoon? Walang makapagsasabi ang sino man na si Jesus ay Panginoon kung hindi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya, kailangan talagang Holy Spirit, mga kapatid, na nasa tao. At yung, mga kapatid, kung binanggit ni Joel na naganap, mga kapatid, sa Gawa 2, sa panahon ni Apostol Pedro, mga kapatid, ay preparasyon yon, mga kapatid. Ayun po yung tinatawag na huling araw. We are living now in the last days. Huling araw yun, sabi ni Joel di ba? Mangyayari sa huling araw, sabi niya, ibubuhos ko ang aking espiritu. Kaya, mula noong araw ng Pentecost hanggang ngayon, we are living in the last days. Last days. Hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoon. Yun na lang hinihintay natin Wala na si Jesus Christ, kasi mga kapatid, noong araw ng Pentecost, wala na yun siya. 10 days na siyang nawala kapatid, nakaakyat sa langit, 10 days na bago dumating yung araw ng Pentecostes at
maibuhos ang banal na Espiritu in preparation for the second coming of the Lord Jesus Christ, mga kapatid. Kaya, as John the Baptist is the forerunner of the first coming of Christ, so is the apostles of the Lord Jesus Christ. They are the forerunner of the second coming of the Lord Jesus Christ. Diba? Kaya, mga kapatid, ang preaching ni John the Baptist, mga kapatid, ay repent. Diba? Repentance. Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng Diyos. O kaharian ng langit. Diba? Kaharian ng Diyos, kaharian ng langit. Diba? Malapit na. At mga kapatid, wala di bang ibang preaching sa Apostol Pedro? Sabi ng Apostol Pedro, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. O, di ba? Praise God. Kaya mga kapatid, tayo po ay napapatuloy sa pagngangaral ng Ebanghelyong ito hanggang sa pagbalik ng ating Panginoon dahil natitiyak natin, mga kapatid, na yung Ebanghelyo ni Jesus Christ, mga kapatid, ay siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaligtas ng bawat sumasampalataya. Una sa audio at ngayon din sa Riego. Maraming salamat po, mga kapatid. Wala na tayong oras, mga kapatid. Tapos na po tayo, alas 9.